Kain, kain tayo mga kablog. Shout out sa lahat ng mga supporters. Dali, kain muna tayo. Ito po, iba na ang pagkain ko ngayon dito sa Saudi. Oh. Ito po ay pruta. Pruta. Tapos parisan ko ng pritong tortang dulong. Tortang dulong ang ipapares ko sa pruta. Oh, ang sarap pala. Subukan nyo mga kablog. Pruta at saka tortang dulong or tortang tawag nito, itlog with talong, pait na. Masarap din pala ang pruta sa pinirito at saka itong tortang dulong. Sa Bisaya pa kuan, lubo-lubo. Tipid pati itong pruta dahil nga ang pruta ay mura lang. Torial ay 4 na piraso. Ganito yung pruta, 4 na piraso. Ang Torial. Ito ang tinatawag na pruta dito sa Saudi. Tapos parisan mo lang ng ng torta na dulong. Yan, tortang dulong. Napakasarap pala. Ngayon ko lang na experience to. Dulong at saka pruta. Pero itong pruta, ang the best din nito ang tawag laham. Kumbaga sa Pilipinas ay minudo na karne na kambing, baka, kaldereta, masarap din ito. Pero ngayon ko lang ito na-experience na ang pruta, masarap din pala sa torta na dulong. Tapos sabayan din sa sinigang na isda. Kailangan may sinigang din na isda, higop-higop sa sabaw para may katas tayo palagi. Kasi laging labas sa atin yung pawis, may pangpalit na pawis sa ating kinakain. Higop sabaw, dan pruta, naman, napakasarap. Subukan nyo mga kablog. Pruta at saka torta. Kahit prito, masarap na. Tapos may sinigang, sinigang na isda, napagkasarap. Sa totoo lang, grabe, sarap. Hindi ka na makalimutan mo ng mangalok sa biyanan pag masubukan mo ito. Makalimutan mo ng mangalok sa biyanan pag masubukan mo ito. Sobrang sarap. Di jud ka pangagda og ugangan mga kablog. Grabe yung lami lami kayo. Lami kayo. Sa halagang Torial ay solve ka na. Full taladya na. Sa halagang Torial. Pruta.
naisip ko, maiba naman ako ng pangulam. Sinubukan ko itong torta. Uy! Masarap din pala. Pakita ko sa inyo mga kablog ang kutsara dito sa Saudi. Iba ang kutsara dito sa Saudi mga kablog. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman ang kutsara sa Saudi oh. Ganito pala kutsara nila. Ano parang pala. Yun oh. Nakakaiba din pala ang kutsara dito. Kutsara sa atin ay ibang kurma eh. Parang oblong. Ito parang pala. Kung maliit ang labi mo, hindi kasya. Kaya ganitong mga kutsara, bagay ito sa mga malaking bunganga. Ito may dulong. Ang pruta, oh, tingnan mo naman. Kakulay din sa ulam ko, pruta. Ito, torta. Ito rin, pruta. Kaya magkakulay ang ating kinakain ngayon. Masarap talaga pag pag kumakain ka. Ganito ka rin ba nito, tuyo ang kinakain. Kailangan may sabaw. May pangtulak. Sarap din ang gawa ng Indiano na pruta. May lasa. So, sa totoo lang, pero kung ikaw ay medyo masilan, may kaartihan sa napagkatao, pag nakita mo ito ang ginagawa nila, hindi ka makakain. Malinis naman sila kasi lagi nila itong ginagawa eh. Wala silang guantes. Ginaganon-ganon nila to para malambot. Yan. Yung mga makita sa mga arte ng mga tao, hindi kakain, iniisip marumi dahil nga gikumot-kumot. Ganon-ganon. Para lumambot. Pero malinis sila. Kapaningin lang ng iba yung marumi dahil nga walang guantes. Umikitan! Hey. Kain tayo! Okay, salamat. Dulong na torta at saka pruta. Pruta. Sarap din pala. Subukan mo. Kakatapos mo na kain? Oo. Ngayon ko lang ito na-experience eh. Pruta at saka torta. Tortang dulong. Oo. Ngayon lang tag dulong na salok. Ito. Isda. Iba naman tirada ko nito. Pritong isda, sinabawan, nilahukan ng alubate. Napakasarap din pala. Sampat din pala ang alubate at saka prito. Sabawan. Wow! Yummy! Sa halagang tureal, nahirapan ka na mag-ubos. 4 na piraso eh.
Hmm. Subukan ko ubusin ang ano, tutorial na pruta. Grabe pawis ko. Grabe init dito sa amin. Tag-init na dito sa amin. Nakaka-vlog, sanay ako sa kamayan. Sabaw lang ang kinukutsara ko. Dalawa na lang. Pruta. Sarap. Pagbili ko nito pruta, sabi niya, bakit hindi mo kasamahan ng pagbili ng ano, ng laham. Sabi ko naman sa Indiano, mayroon ako sa bahay. Hindi niya alam na ano pala, may pares ko sa pruta ay ano, turtang dulong. Sarap. Lalo na yung sabaw na medyo maanghang. Nako, pagkasarap mga kablog. Sabay sabaw, sabay pruta at pruta turta. Naligaw ako. Magkawag lang kasi pangalan eh. Turta, pruta, prito. Dalawang pruta pa lang, busog na ako ah. Pilitin ko ito ubusin. Sayang. Basta na ako sa pawis oh. Ay, init dito. Dito kami kumakain sa labas dahil nga pag sa loob kasi sa may aircon, nadikit ang ano, yung amoy ng pagkain, nadikit sa ano ng aircon, kaya nga dito kami sa labas kumakain. Para ang ano ng circular ng aircon hindi sa malangsa, hindi sa maamoy. Kaya pag doon kumain sa may loob ng aircon, ako nandoon na naikot-ikot yung amoy ng pagkain. Kaya nga mas ginusto namin na dito magtiis sa labas kaysa magtiis ng amoy ng pagkain. Nga kay subukan kita. Nga. Basta na ako ah. Pag mag-uwi ako ng Pilipinas, mamimiss ko talaga itong pruta. Ito rin yung binabaon ko sa laot, ang pruta. Parisa ng kape. Tumaga. Pagkatangali, kanin. Sa laot kami, tag-dalawang pruta lang kami. Budget na yan. At saka isang tasang kape. Talo-talo na hanggang magtangali. Hindi naman ganong pagod sa trabaho yung pangangawil. Simpleng trabaho lang pangangawil eh.
Nagtaka ako nitong bansa na to. Pag mawala ang lamok, andyan na naman ang langaw. Dami mga hayop. Kaliwat kanan ng birada. Kaliwat kanan na. Sabaw lang ang panulak mga kablog. Sabaw. Sabaw ang panulak sa pruta. Baka nagtaka kayo na ako lang mag-isa. Mga kasamahan ko tulog na. Ako na may kararating ng galing sa trabaho. Mga kasama ko iba tulog na. Anong oras pala? Alas 11. Wala sila exercise katawan. Kaya ako naman na yung katawan ko binabanat ko sa trabaho. Mamaya tapos kain, may ipakita ko pa sa inyo yung naabang kong trabaho. Hindi ako masyado mahilig matulog sa araw. Ang katulad ito, alas 11, tulog. Naghanap ako talaga ako ng trabaho. Para healthy ang katawan na ang cholesterol lalabas yung pawis-pawis na masamang pawis. Dahil nga laging sa aircon, malagi ka sa aircon, ibang pakiramdam mo, parang laman ng katawan mo ay parang tawag nanakit, palanakit. Dahil siguro sa peaking lamig, hindi normal na lamig. Hindi katulad sa normal na klima na sa mundo. Yung aircon, peaking lamig yan eh. Peaking klima. Kaya nga ang pinakababang sakit, arthritis. Lalo na kung may mga pilay-pilay. Arthritis ang abutin na sakit. Pinakababang sakit, arthritis. Dagdagan pa, panay tulog, nako. Katakot. High blood abutin. Ay, wag naman sana. Naubos din sa kwento-kwento mga kablog, oh. Ito ng pang-apat. Ubos ang pruta ko pero ang ulam hindi maubos. Pusa lang ito kinabang na ulam. Ito pruta na to, mamimiss ko ito pag makauwi na ako Pilipinas. Dahil sa Pilipinas wala akong nakitang nagtinda ng pruta. Ayun ko lang ngayon. Dahil may mga Indiano na sa ating bansa nakapasok. Ay naano ko lang doon sa nung bakasyon ako 2018. Mayroon doon sa Warma. Wala pa ako nakitang pruta. Pero mabilis naman ang pagluto nito, mabilis naman pag ganun-ganon lang naman sa meron silang
stainless na pinapainitan. Ang hindi ko lang alam nito kung paano itimpla. Yan sana makuha ang ideya kung paano itimpla itong pruta. Nakita ko to yung pagluto nila ganun lang sa ano pag ganun angat na daw medyo luto na. Taob daw naman. Ang ano ko lang nito, ang pagtimpla, kung paano timplahin. Baka marunong kayo mga vlog ng timpla ng torta. Turuan nyo naman ako para hindi na ako panay bili. Harina na lang bibilin ko. Buti sana kung sa Pilipinas, kaya hindi na kayo kailangan bibili ng harina. Ang daming kamunting kahoy. Kamunting kahoy nilang gagawin. Aba, sobrang busog ko na sa 4 na pruta ba. Sa halagang turyal, busog na. Hindi din pala makabusog tong pruta. Sabay prito, isda. Hindi mo busog-busog ulam ko ah. Sabihin nyo, kalbo. Sadyang nagpakalbo lang talaga ako. Dahil nga kasanay ako sa kalbo. Dahil nga pag tahaba ang buhok, nakatihan ako. At saka parang hindi malinis tingnan ang mukha kapag mahaba ang buhok. Parang lalong tumatanda ang isang tao kapag haba ang buhok. Pero pag ganito, walang kaunti lang buhok, parang hindi naman sabi na kalbong-kalbo, semi-kalbo, ang tawag nito, ay parang nabawas-bawasan ang katandaan, ang may edad. Katandaan. Hindi masyado matanda tingnan. Ano tingin nyo? Talagang matanda na ba talaga? Pero ang pakiramdam ko ay parang 18 anyos lang ako eh. Yung mukha ko. Estimate nyo kung ilang taon na ako. Hulaan nyo kung ilang taon na ako. Matanda naman talaga ako pero may edad naman talaga ako pero ang pakiramdam ko ay parang 18, 19, ganun. Sabi nga ng kapatid ko, tumanda na daw ako. Matanda na daw ako. Sabi ko, paano nyo nasabi na matanda ako? Ikaw bata pa ako. Tingnan nyo naman, hindi pa na kumpleto ang ngipin ko. Yan ang ebidensya na bata pa ako dahil hindi pa na kumpleto ang ngipin ko. So, ibig sabihin, bata pa ako, papunta pala sa magkaroon ng edad. Hindi pa kumpleto ang ngipin eh. So, ibig sabihin, bata pa. Bata pa. Hindi pa kumpleto ang ngipin. Kayo ang matanda dahil kumpleto na ang ngipin nyo. Sa totoo lang mga vlog, itong ngipin ko, na-disgrasya ako, nahulog ako sa speedboat. At sa biglang tumagilid ang speedboat na malaking alon, na-slide ako, natubilosok ako. Yung ngipin ko ito, nasagi sa gilid ng speedboat. Biro mo balik na ito.
bali. Kahit gaano pala katigas ang ngipin pag nabigla at saka malakas ang impact, utol nga din pala. Yan, laking pasalamat ko sa Panginoon na hindi ako napuruhan. Ngipin lang ang naputol. Kaya natanggap ko na manging pangit kaysa mamatay. Mas okay pang pangit kaysa mamatay. Tanggap ko, bubulihan ako ng bungal, bungi, at least buhay. Nung mga time na yon, hindi pa ako na kinabahan nung nasakto. Nung nakakyat na ako sa speedboat, doon ko na naisip na kung napuruhan ako, kung ito nasapol sa pinakalabi ng speedboat, kung ito nasapol, sa imagine ko ay basag talaga ito kung nasapol. So ibig sabihin, kung nasapol ito, matagal na akong wala dito sa mundo. Kaya nga laking pasalamatan ko sa Panginoon na binigyan ako ng bagong buhay. Hanggang ngayon na nabubuhay at nakikita ninyo. Laki talagang pasalamat ko sa Panginoon na hindi ako na pabayaan o baga na bigyan ako ng guardian angel noong mga panahon na yun. Malalaking halong isa eh. Yung kapatid ko ang nagdala ng makina, biglang tumibilusok, gumilid nga nun, muntikan kami na taob. Yung pagsisid ko, pag-ahon ko, doon ko na naraman na putol ang ngipin ko pag sabi ko, balikan mo ako. Dali ang kapatid ko na yung bagal na bigla. Tumigil siya, napagkalayo na natigil siya dahil nga buhilo ng makina. Na tulala siya. Kung hindi ko sinigawan na balikan mo ako rito, hindi niya ako na isipan balikan. At saka doon ko rin na na putol na yung ngipin ko dahil nga pagsalita ko matalas na. Saka sobrang sakit. Noon, pagkatabi namin dito, pumunta na kami agad sa Muhail. Doon ko pinabunot. Sabi pa nga ng doktora na Egypt, huwag daw bunutin, eh sayang. Ang sa akin naman, isang desisyon ko na mabunutin dahil nga ang katakutan kong masakit, baka sumakit na naman sa laot, hindi makapag-concentrate sa paghanap buhay pag ang ngipin na sakit. Pero nalipasan ng mga kalating taon siguro, naisip ko tama pala yung advice sa doktor na Egyptian na huwag bunutin kasi ang ngipin pala pwede pala madugtungan. Doon ko lang na-realize na napagkasayang nga pala. Dapat pala hindi lang pinabunot at tinadugtungan ko na lang. Ang ano lang sa doktor, hindi niya rin ako na-advise na gano'n na huwag na lang ipabunot at saka ipadugtungan. Kaya kung na-advise ako niya na dugtungan na lang, hindi ko sana mapabunot yun. Kaso napagdesisyon kong ganun dahil nga ang iniisip ko kasi na baka sumakit na ang ngipin ko sa laot. Kaya nandiyan na pagsabi ko, sige na lang, bunutin na lang dok, bunutin na lang. Pero ang doktor na Egyptian nang hinayang dahil nga sabi niya na pagkasarayan sa ngipin mo na bubunutin, na hindi naman katulad na nasira sa tawag nito, nasira ang ngipin dahil sa uod. Yung sa akin naman napagkatibay yung ngipin ko dahil nga hindi siya naalog, hindi siya nabutas, hindi buo siya, kaso lang nabalik. Kaya nga ang doktor nang hinayang. Pero kung na-advisean din ako sa doktor na huwag bunutin dahil nga pwede daw dugtungan, sana naisipan ko rin yun. Baga na bago isip ko sana. Mga kablog, hanggang dito na lang muna sa aking pagdadaldal dahil nga mahaba na rin ang ating pagsama-sama. At sa sunod naman nating pagkikita,
Maraming salamat sa inyong walang sawang support at saka salamat din sa mga silent viewers. Paki-like and share, comment sa baba. Thank you very much. I love you to all, Momo. Bye-bye. Samantala mo na magpaalam si Mrs. Balyares. Bye-bye, Momo.